Ayun, at least alam ko na naririnig din niyo ako. And kamusta kayong lahat? I hope that you are doing well, you're doing fine. And also, ngayong araw na to, before anything else, welcome to our first big event of 2006, our 2-day Forex Challenge. Palakpakan naman natin yung mga sarili natin for showing up. Ayun, for today, I know for sure na lahat ng mga andito excited. Okay, excited na ba yung lahat, no? Alam nyo kung bago ka sa Forex, kung zero knowledge ka, confused ka, takot ka, or galing ka sa losses, this challenge is really for you. No, kung ilang beses mo nang sinabi, parang hindi para sa akin to, hindi ko alam saan magsisimula, nalilito ko sa sell, sa buy, sa SL, sa TP, gusto kong matuto pero ayoko nang masunog, or if you are new, like you have no idea in forex trading, well, then you are in the right room. This is not about hype. This is about foundation, okay? This is about clarity. This is about starting 2026 the right way. And tonight, no, I know for sure, guys, hindi po kayo nag-iisa. Okay? So magkasama po tayong lahat dito. Kasama po natin, I am so privileged kasi kasama po natin ang isang coach na dumaan na rin sa losses, sa confusion, sa mindset battles, at ngayon ay tumutulong sa libo-libong traders na magkaroon ng direksyon at sistema. Mga ka-traders, let me introduce to you a mentor, a coach, and someone who truly understands beginners and nagtuturo siya ng pag-iisip ng isang trader. So for tonight, open your minds, take notes, okay? And also, you can ask questions pagkatapos na po ng whole presentation, okay? And most importantly, believe that you can learn this skill. Pa-type dyan, believe. Ayun. Always believe that you can learn this skill. Okay? Ayun, yun, daming nagta-type ng believe. Ayun. Okay, that's good, that's good. Okay, ayun, talaga, believe. Kailangan talagang meron kang belief, no? So, and by the way po guys, no, ito din po, huwag muna kayong lalabas. Okay? Ito, tapusin po natin yung buong session. Huwag muna kayong lalabas, huwag po kayong mag-skip, huwag po kayong mag-multitask kung kaya. Okay? Pero yung iba dito, I know, namamalansya pa or may trabaho pa. Pero as much as possible, kailangan po kasi ng focus, no? Kasi para hindi din po sayang yung oras po natin. Hindi lahat ng lessons nararamdaman agad sa umpisa. May mga clarity na dumarating sa gitna, merong mga aha moments sa dulo. So kung umabot ka hanggang end, mas buo ang picture, mas malinaw ang proseso, at mas handa ka para sa day 2. Kasi this is a 2-day challenge. So magkarugtong po si day 1 and si day 2. Okay? So give yourself this time na you showed up now up until the end. Okay? So kailangan po natin ng commitment sa buong session. Tapusin natin hanggang last minute, no, para sa future trader self mo. Okay? So again guys, no, before anything else, no, I would like to welcome again our coach, walang iba. Grabe tumulong. I know that you already know him kasi marami po siyang coaching session. And by the way, if you will be part of our VIP, isa po siya sa mga coaches, no, natutulong din po sa inyo. Okay, so let's all welcome our coach for tonight, Coach MJ Canoy. Hello everyone! Happy time zone po sa ating lahat. Ayan, napakaganda naman po ng nag-intro sa atin. So, may paglapig-lapig, no? Sa mga Bisaya dyan, shout out sa inyo. Ayan, naririnig ba ako? Kung naririnig po ako, can you comment number 5 if I am loud and clear? Para hindi na natin patagalin tong session natin na to kasi meron akong oras dito. Kailangan,
Kaya pa ba guys mga kaya pa ba mga 1 hour and 5 days? Kaya pa? Kaya pa ba? Coach, parang ano na coach MJ, parang tulog na ako niyan. Grabe no, non-stop 5 days. Okay. So, tonight, since ready na po lahat and nag-yes na kayo, wala na kayong choice kasi ako yung speaker right now, no? Next time, kayo naman yung ano, kayo naman yung in control, kayo naman yung magsasalita if kung kayo na naman ang magsasalita if ever, okay? So, of course, no, maraming salamat sa 257 natin na participants and parami tayo ng parami. What we're gonna do tonight is, again, matututo po tayo ng isang bagay, isang skill na hindi kayang nakawin sa atin. And yun yung pinakamagandang bagay na makukuha natin this 2026. And for those who have been with us, those consistently pushing themselves, no, na talagang matuto. Alam ko may iba dito. Iba-iba kasi yung understanding ng tao eh. Ako, guilty ako guys na I'm not the type of person na gigets ko agad. Paulit-ulit ko pa yung ginagawa para at least mag-sink in sa akin. So, for us, I know different tayo ng level of understanding. But one thing is for sure, hindi to competition, hindi to race na mag-uunahan tayo as long as you are growing every day. Kaya yan yung name ng page ko, Grow with MJ. Growth doesn't mean 100% overnight. Kahit 1% every single day, that's gonna be 365% in 1 year. Okay, wala kang ibang competition dito, hindi yung classmate mo, hindi yung coaches, wala kang ibang goal kundi lagpasan mo yung dating ikaw. Kung ano yung mga natutunan mo kahapon, nung isang araw, last year, ang pinaka-goal natin, this time, at least may madagdag na naman, no? Again, hindi man overnight magets agad. The thing is, importante na nag-grow ka every single day. Alright? So now guys, since we are ready, may mga questions tayo, may palaro tayo mamaya ha. I know for sure na alam nyo na, pag ako yung nagpapa 2-day challenge, may mga pa cash G tayo dyan. Alright, mamaya. So, congratulations ahead sa mga tatapos nito. Sana, no, maambunan tayo ng cash G ni Coach Lars, ha? Okay. So, guys, let me proceed and let me pull up my slide. Okay? Alright. There you go. So, guys, again, welcome to our 2-day challenge training, no? 2 araw po to. Sana bukas itong 200 plus na andito, sana makita din namin kayo bukas, okay? Now, I'd like to encourage you first with this quote, no? Bravery is acknowledging your fear and doing it anyway. Marami sa atin dito, naiintindihan ko, again, na baka yung iba dito, iniisip na galing na ako dyan, na-scam na ako, nalugi na ako, nagka-loss na ako. I think this is not for me. Or maybe you're too afraid to start kasi yung naririnig mo sa labas is hindi rin maganda. But one thing is for sure, no? Ang pagiging matapang, hindi ibig sabihin nun na kaya mo talaga or talagang hindi ka natatakot. Importante kahit takot ka, ginagawa mo pa din. Okay? Now, pag-uusapan natin tonight, marami kasi guys, especially me, no? When I am entering my journey sa trading, one of pinaka-question is, paano ba kumita ng dolyares sa trading? Gusto niyo ba yon? Habang nasa Pilipinas ka, habang nasa ibang bansa ka, you're earning dollars. And that's one thing na pinakagusto natin. 'Di ba? Yung mata natin nagda-dollar sign. Because when you say dollars, malaki yung palitan. Ngayon, magkano? Magkano ba yung dollars to peso? I believe so, nasa around 59 pesos. Napakalaki, 'di ba? Ang sarap lang isipin na nasa isang third world country ka. Ako personally, what I appreciate with what I'm doing right now is hindi mataas yung, kung siguro yung peso yung kitaan mo, dito ka nagtatrabaho, mataas talaga sobra compared to prices. But what I love about forex trading is, kumikita ako ng dollars habang nasa Pilipinas lang ako, na maliit lang yung mas mura ang bilihin kaysa kumikita ako ng dollars tapos sobrang mahal din pala ng mga bilihin. Kunwari, dollars ka yung kita mo pero nasa US dollars, nasa US ka pa din. But I mean, nothing against that. But what I'm gonna encourage you right now is you can do this on the side.
earning dollars on the side is something different this coming 2026 for you guys. And it's not impossible, especially sa pag-uusapan natin ngayong gabi na to. Okay? Now, the challenge lang, no? Ang pinaka-challenging lang talaga when really entering this field is di mo alam kung saan magsisimula. Tama ba? May iba, yung advice sa akin, magbasa daw ako ng libro. Sabi sa akin, basahin mo yung Trading in the Zone by Mark Douglas. May iba, sabi sa akin, mag-YouTube ka lang, di ba? May iba, i-follow mo lang tong mentor na to or yung coach na to or yung iba, mag-enroll ka sa ganito. So, the thing is, hindi accessible yung ganitong trainings na libre and live ginagawa for every Filipinos. Kung meron man siguro very very minimal pero hindi din tinuturo lahat, or kung meron man English, so somehow hindi talaga ma-address, hindi alam mo lang pag English, 'di ba? Nothing wrong with us kasi nakakaintindi, nakakapagsalita naman tayo ng English, mga Pinoy, magaling naman tayo diyan. Pero iba yung Tagalog pagka-explain, lalo na pag Bisaya, no? Sa mga Bisaya diyan. Iba din yung English. So, eto sobrang nagustuhan ko na talagang meron tayong ganitong session every month that can really uplift every Filipino na accessible sa inyo yung mga ganitong educational na value, no? Na hindi tinuro sa atin sa eskwelahan. So, dito, okay, ay, by the way, baka ma-shock kayo guys, ito pala yung background ko. I am MJ, no? I call everyone here classmates, no? Kaya kasi hindi ibig sabihin na ako yung nagsasalita ngayon, ako na yung pinakamagaling, no. I always treat myself as a learner dito, no. So lahat tayo dito magkakaklase. And napunta pala po ako dito sa forex trading. I believe alam na din yan ng karamihan kasi dati right after graduating, no, hindi na po ako nagtrabaho. I jumped into entrepreneurship, nagka-extrang pera. Dahil doon nakapag-invest, nakapag-diversify. Yun yung pinakagusto natin, 'di ba? Pag may extra kang pera, hindi mo pinapatulog sa bangko. Kung hindi, ang goal is palakihin mo. Pero sa sobrang aggressive ko din, napunta ako sa isang trading I would say trader na lang, oh. Sa isang trader na is offering monthly interest for every investor. So, only to find out it was a scam, no? Kaya talagang may hugot ako, lalo na sa mga naka-experience na nawalan ka ng pera, na scam ka. You know what? Hindi siya madali. Sobrang hindi madali. And sana lang, no? Kung merong nakapagsabi sa akin ahead at that time, kung naiintindihan ko na at that time, probably naiwasan ko na yon. Pero somehow it was a blessing in disguise. Kung nangyari na talaga sa'yo, na na-scam ka or nawalan ka ng pera, I would say treat it as a blessing in disguise. Because if wala yun, wala ka dito ngayon. Hindi ka mag-step up to really own up and take accountability sa mga ginawa mo, and this time, gusto mo nang daanan yung tamang process. Okay? Tamang process na guys ha, hindi na yung tipong mamimigay tayo ng pera sa ibang tao para mag-trade sa atin. Kaya always, nire-remind natin yan sa community natin. Disclaimer lang, forex trading involves significant risk. Read this with me guys, and is not suitable for everyone. It is a high risk, high reward business, and past performance is not indicative of future results. Okay, nosebleed naman ako doon, MJ. Guys, for transparency and setting the expectations right, sa forex trading, pwede kang kumita ng malaki. Yes. Pero, matatalo at matatalo ka din dito. Hindi siya ibig sabihin 100% talaga yung wins mo. Okay? Meron talagang talo, but ang goal natin is to improve your win rate, no? To improve your win rate na at the end of the day, you will still be profitable. Pero if you would tell me, MJ, pwede ba akong pumasok sa trading na hindi ako matatalo? Well, hindi po yun pwede. Losing is part of it. Okay? But we can always manage it. Okay? We can always manage that. And, eto guys, very, very alarming lang din sa amin, lalo na sa akin po, no, halos araw-araw nagpapatulong ako sa inyo.
na please report this account, no? Kami po ni Coach Nars, kami lahat ng mga coaches dito, the goal here is to really provide quality education for you, not to send off or give money away sa mga tao para mag-trade sa inyo, para magpasabay trade. Ito lang yung favor namin. Please make sure na hindi po kayo naniniwala agad sa mga fake accounts na ginagawa, no? Meron ako guys, same profile account, same name, no? Pero magtataka kayo, always lang shared post. Meron akong dalawang account, only MJ Canoy and MJ Canoy 2 for my business, and my page is just Grow with MJ. Same with Coach Nars, no? Nars Paraguya, may blue check, may blue badge si Coach Nars. Ako magpapa-blue badge pa kasi ako guys. At merong second account din si Coach Nars, and meron din siyang page na Rise with Nars. So, be very careful. We do not offer investments in our community. Okay? Pag merong magsasabi sa iyo na mag-invest ka, si MJ Canoy, sinabi mag-invest ka sa akin, ako magte-trade para sa iyo, for sure, hindi po ako yan. Please, kung meron man, i-chat mo sa GC and confirm, is this Coach MJ? Ipakita mo yung friends, no? Kasi ako, around siguro 8,000 plus followers na ako right now. So, please lang ha, wala pong ganun na nangyayari sa community natin. Kung meron man, automatic po binaban namin yan sa community. Okay? Sana lang no sa mga nakikinig dito, do not attempt to do so. Do not attempt na mag-offer ka ng kung ano-ano dito na wala pong approval sa mga coaches, kasi sobra po yung pagmamahal namin sa mga part ng community namin na we don't want them na ma-scam pa, no? Na hindi namin inaalaw yung basta-basta lang mag-offer ka ng something sa GC. No po sa amin yan. We always check thoroughly, no, kung ano yung mga pinag-uusapan sa community, kasi baka mapahamak pa yung mga kasama natin. Okay? So, I hope hindi ako sobrang mabilis, no? Parang nagra-wrap na ako dito. So, ito yung overview ng session natin, okay? Mayroon tayong introduction sa Forex, may mga terminologies, no? Kasi para hindi kayo mag-nosebleed, okay? Para hindi kayo mag-nosebleed. Okay, may nag-comment dito, pa-add po sa GC ng community nyo mamaya, no? As long as you finish this, we will give you, no, the opportunity, no, and bonus para ma-add kayo sa mga GC. And furthermore, may understanding sa currency pairs, types of trading na hindi karamihan ang nakakaintindi, at kung ano yung mga apps and platforms po natin na ginagamit sa community. Kasi meron pong nag-post. Ako naman, no? Hindi naintindihan. Sabi niya, ano ba yan? Platform ba yan si Hero 30? Wala pong platform na Hero 30. False information. O baka hindi nyo naintindihan. Kaya please, tapusin nyo to para mas maintindihan nyo. Okay? Now, eto. Also, focus on this muna guys ha. Mahirap pong pasukin yung isang bagay if hindi po buo yung paniniwala mo. Tama ba? Would you agree with me? Pag meron ka pang duda sa isang bagay, I believe so half-hearted ka pa. No? Kunwari, may babae kang gusto, may lalaki kang gusto, pero parang yung gut feel mo is parang parang chick boy to or parang chick girl to, 'di ba? Parang hindi pa wholeheartedly yung ibibigay mo kasi magmamasid-masid ka muna, tama? Same thing here, tama 'yan, no? But we need to upgrade that that misconception or kung ano yung data na naka-input muna sa utak natin. Kasi it would hinder us to fully understand what is happening. Isipin mo, nagte-trading ka, kausapin ka lang ng kaibigan mo, ay scam yan, naniwala ka din naman sa sinabi niya. Ay, sugal yan, haram yan sa atin, bawal sa religion natin, naniwala ka din agad. Now, you can always do your research sa ChatGPT about kung scam ba si Forex, kung sugal ba si Forex, no? But ngayon pa lang, sasagutin na natin yan. Hindi po scam si Forex at hindi po sugal si Forex. Si Forex po, it's the buying and selling of currencies.
Kaya po madali po yung mga cross-border businesses na na-execute ng different countries. It's because of this global trading of currencies. Okay? Kaya kung merong mang scam, okay? Listen to this. Kung meron mang scam, ang scam po chances are tao. Tao ang nang-scam, no? Tao or yung platform. So be very careful. Huwag kang magbigay ng pera kahit kanino at always check the platforms that they are using. Okay? But trading in itself, matagal na po si trading. Barter pa to dati. Yung gold, pinapalitan ng mga kung ano-anong bagay, di ba? So, same thing here, okay? So, sugal, hindi din po siya sugal. Kasi po si sugal, wala po siyang, hindi mo siya ina-analyze. Hindi po siya kayang i-analyze, hindi po siya kayang talunin. Kasi may program yan, may developer na kino-compute kung magkano lang yung ipapanalo sa'yo, magkano lang yung ipapatalo ng mga sugal na mga online app na to. But sa forex trading po, that is somehow very impossible to happen. Na very impossible talaga, no? Kasi ang nagte-trade po sa market, big banks, government, tayo retail traders, and at the same time meron po siyang analysis. Hindi po gumagalaw ang market kasi merong programming or merong developer na siya mismo ang nagpapagalaw, no? Gumagalaw siya kasi maraming buyers and sellers. Okay? And kasama dyan, government, big banks, financial institutions, at kasama tayo. Okay? And kung meron ka na experience sa mga casino-casino na yan, sige, let's just say, hindi po ako nagja-judge sa inyo, ha? I mean, lahat tayo different yung pinagdadaanan. Baka kailangan lang talaga kaya nagawa mo. Pero if you have that lakas ng loob, no? Meron ka ng lakas ng loob na yan kasi nagagawa mo na yan. I highly recommend lipat ka dito. Kasi bakit? Mas mataas yung chance mong manalo kasi may data ka na ina-analyze at may strategy siya. Okay? So kung nagigets mo na yung strategy, ibig sabihin, yung risk mo mas nami-minimize. Okay? Kasi may mga economic data tayo na pinagkukunan to make our analysis and our forecast even better. Okay? So I hope klaro na to sa inyo. Kailangan mag-upgrade na tayo niyan, guys, ha? Sa mga data natin, sa utak natin. And for you to fully understand, this Forex Expo 2025 happened last October 6 to 7 last 2025 and I was truly amazed, no? Kasi bakit? Everyone from different countries all around the world flew to Dubai just to make this happen. Even fintech companies, mga global traders talaga, they were at the same place. And nakakatuwa lang kasi andun tayo, we've experienced it, Filipinos, pero at the same time, nakakasad. Why? Konting-konti lang yung Pinoy. Marami dun, lokal sa Dubai, lokal, merong mga mga puti, Indiano, dami dun. Pero bakit ang mga Pinoy sobrang konti lang? It seems like hindi pa kasi tayo well-educated sa mga ganito. Ang automatic mindset natin, scam. Guys, while everyone is upgrading, different countries, different nationalities are upgrading their mindsets. They are upgrading their skills on how to make money. Kasi dati, yung mindset lang natin is, mag-aral ka ng maayos, mag-aral ka ng mabuti para pag nakapagtapos ka, makakahanap ka ng tamang trabaho para maka-income ka na. Dito guys sa trading, hindi kailangan graduate. Hindi kailangan mayaman, hindi kailangan matalino. Walang background na tinitingnan. As long as may cellphone ka, may data ka, may internet connection ka, at may tamang kaalaman ka, pwedeng-pwede ka dito. So this is the level up way of earning money this time. And kapag nahuli ka, wala namang problema doon. Pero sayang lang. Sayang lang yung chance na at least this time, bakit mo papapatagalin kung pwede ka namang kumita as soon as possible? Tama? Just like crypto.
crypto is very legit, 'di ba? 2010 nung nag-start siyang paunti-unting umingay. In 2010, anong ginagawa ko noon? First year college ako that time. Siguro yun yung time na na-introduce din si Facebook, na busy na ako between Friendster and Facebook. Pero if there's someone who told us about it, siguro sobrang yaman na ng mga Pilipino, 'di ba? So that's our heart sa community, na to really share what we've learned. Ano yung alam namin. Hindi namin ginigatekeep kasi usually yung may mga alam lang dito, mga mayaman lang din. Kasi alam nyo ba, when I was in Dubai, someone told me, a classmate of ours told me, alam mo ba, MJ, na dito sa Dubai, merong isang academy when it comes to forex or financial markets that allows you to enroll, but listen to this. Alam mo magkano yung enrollment fee? Nasa around 3.6 million pesos. Nako, nako po. Sinong may 3.6 million pesos dito? Taas yung kamay. Comment number 1 kung meron. Nako, 'di ba? Kasi kung sobrang mahal na 'yan, wag na lang. Wag na lang po kasi wala po ako niyan. Walay talaga. And did you know, sila lang din yung mayaman, yung may access nito. Kaya eto this time, i-ano natin to, spread out natin to. Now we hope and we pray that every Filipino family, there is someone in that family that is educated when it comes to this. Okay? And it will start from you. It will start from you, and you will teach your friends, your classmates, your family, your children. Sa apo nyo, ikaw yung magsisimula, no, na mag-educate sa kanila. And even that event was awarded by the Guinness World Book of Records as the largest attendance at a forex event. Grabe, no? Sobrang laki pa ng event na yon. And hopefully this year, no, magkita-kita tayo. There will be a forex trading event in Manila, I believe. Hindi ko pa lang sure. Hindi ko pa lang sure kung ano yung date, but hope to see you guys around sa mga events na ganito, no? Ayan, na ano pa talaga siya, na feature pa siya, no? Okay. So, moving forward, ano ba talaga si Forex? Okay? Ano ba talaga si Forex? Okay? Ano ibig sabihin ng Forex? Si Forex po means foreign exchange. Okay? It's, sabay na ko, basahin natin. Sabay-sabay. Let's go. It's a global marketplace for buying and selling currencies. It is also known as the currency market or Forex. Okay? So, bentahan at bilihan ng mga currencies. Okay? Para madali nating maintindihan, nakikita nyo ba to? Saan nyo to usually nakikita? Sa airport? Sa bangko? Right? Now, dito po, this is Forex. This is the very basic and traditional way of Forex trading. Bibili ka ng pera, kung kunwari, kami ng family ko, we're flying to Thailand from peso to Thailand or baht, no? From peso to baht. Now, going back to the Philippines, kung may sobra kaming baht, papalitan ng peso. So that alone is forex trading. Okay? Pwede kang kumita doon. Okay? Pwede mong pagkakitaan yan. Kaya nga, ang bangko ginagawa nila. Kaya nga, itong mga businesses na to, na mga foreign exchange, yan po siya yung nangyayari. Pero this is the traditional way. Okay? Kung traditional way, medyo pahirapan kasi imaginein mo, meron kang baht, meron kang dollars, meron kang Canadian dollars, meron kang Singapore. Sobrang dami. Tapos, di ba, kung siguro kung, imaginein mo to, nasa merkado ka, kasi forex market di ba? Ano bang Tagalog ng market? Sige nga, anong Tagalog ano yung tawag ng other term for market sa lugar nyo? Sa amin, sa Bisaya, di ba? Talipapa. O, ano sa inyo, sa lugar nyo, anong tawag dyan? Hello? Are you still there? Meron pa ba akong kausap? Baka natutulog na kayo. Papaganahin muna natin yung utak natin, guys. Merkado pa rin. Merkado pa rin. Okay. Merkado, tindahan, talipapa, market, I don't know kung anong tawag sa inyo. Thank you so much, no? Now, imagine this. Imagine this. Kung merong merkado at merong merkado at the same time, ang mangyayari dyan is nagbebenta ka dun. No? May pumapasok, tapos may bumibili. So, yun yung traditional way. But we're not talking about that. Kasi right now, meron ng platforms. Okay? Wherein you can just go in the market
globally. No, hindi ka na pa isa-isang bibili diyan, ibebenta mo sa merkado. Hindi ganoon. Tapos pera yung binibenta mo at binibili mo. So that's way very very traditional, okay? Now, pero it's still existing through this, no? But did you know guys, overall sa financial market, okay? Sa financial market, sa lahat niyan, may crypto, may stocks, ano pa ba? Merong treasuries, bonds. And did you know overall, ang pinakamalaki dyan is Forex. Tama yung sabi ni Miss Vi nung nagsisimula. Mawawala lang po si Forex if mag-crash na lahat ng government natin. If mag-crash na yung economy ng buong mundo. Okay? Because lahat tayo, meron tayong fiat money. Okay? Kaya every now and then, yung labas-pasok ng pera na yan, it is traded. Kaya right now, nasa around 7.5 trillions of dollars are traded every single day. Tama po kayo, hindi po million, hindi po billion. First time kung first time yung narinig na trillions, sobrang talagang masasabi mo, wow, sobrang laki. Meron palang ganun. Yes, you heard it right, pero hindi natin kukunin lahat ng pera na yon, ha? Hindi natin kukunin yung trillions na yan. Kukurot lang tayo dyan. Okay? I hope that is clear. So, right now, guys, as you can see, the traditional way of doing forex trading is ganito. Kung meron kang $100, tapos nabili mo si dollars at 57 pesos, meron kang 5,700. Tapos, pag umakyat siya, tumaas ng ₱1, no? At least, no, meron kang konting profit na nasa around 100 pesos. Pero paano kung meron kang $100,000? Sobrang laki nun. Meron kang $1,000,000. No? Ang kagandahan niyan, kung nasa global platform ka, tapos may broker ka, pwedeng i-times many or i-leverage ni broker yung pera mo. Na hindi lang $1 yan, pwede pang palakihin yan. Okay? Yung leverage mo. Pero this time, this is the traditional way, what I'm referring to you. Pero ang ang challenge lang sa traditional way, pag bababa yung presyo, hindi ka nakikita. You need to hold it out and you just wait. Okay? Now, paano ba natin masasabayan si global market? No? Kasi ang maganda sa global market, guys, dalawa yung posisyon. Ito, always ko na itong ini-explain sa inyo. Nire-refresh ko lang or siguro sa mga first-timers dito. This is two positions. These are the two positions you can take advantage on the market na kahit bumaba man yung market, you can still earn out from it. Okay? Now, sa buy position, ano ba si buy position? It's an entry or it's a position wherein fino-forecast mo na tataas yung market. Si sell naman, it's an entry or position na you are forecasting na bababa si market. So, other term for bull, bullish, or long. Kasi bakit bull? Para siyang ganito, no? Nanungag. Yun yung characteristic niya, di ba? Parang pataas. Si sell naman, pababa, or bearish or bear, or short. So, at least mga jargons yun, mga terms yun, na hindi nyo pwedeng kalimutan para hindi kayo malito. Baka masyak kayo sa mga pinag-uusapan natin, no? So, yan. Bakit bear? Kasi yung characteristic ni bear is close, di ba? Ang tawag niyan, basta yun na yun. So, pababa, no? Okay. Now, take profit or SL. Si take profit, it's a position or an order. Kiklaruhin ko lang, it's an order na automatic siyang nagko-close at a certain price na isiset mo lang siya kahit tulog ka, kahit may ginagawa ka, as long as na-calculate mo na yung TP mo, matutulog ka ng masarap pag na-hit na yan. Kasi automatic take profit ka na. SL, stop loss. Okay? Yan yung meaning ng SL or stop loss. Eto guys, it's an order or it's a security for you na calculated mo na din yung losses mo. Kasi more than the capital, more than the profit, kailangan mong maintindihan na hindi mo ipapasunog yung buong account mo. So, you need to calculate the SL, no? Kung na hanggang dito lang yung kaya kong italo or ipatalo. Okay? Meron talaga yan, no? So,
Dito, you need to understand capital protection over profit. Kasi aanin yung may alam ka na, no? Pero wala ka ng capital the next day. Okay? Every day, almost every day open ang market. So you need to understand, kahit matalo ka man ngayong araw na to, may bukas pa naman, no? May bukas pa, oh, 'di ba? So wag kang maging greedy. Pwede ka pang mag-trade in the market as long as may capital ka pa. So wag mong ipaubos. However, it's a different scenario as well. Pag sasabihin mo naman na hindi ako nag-set ng stop loss, pero nagsa-scalp lang ako. Sobrang mabilisan lang. Ang tawag doon is manual close. So kung hindi ka man nag-set ng stop loss, well, that's understandable. Pero make sure na magma-manual close ka. Hindi yung tipong nag-scalping ka, ang ending sa kakaintay mo, naging day trading, nakatulog ka, pagka gising mo ubos na, no? Kung paantok ka na, naipit yung trade mo, always don't forget to put a stop loss. Okay? Now, question dito guys, ano sa tingin nyo ang tinake ng trader na to? Is it a sell or is it a buy? Okay? Question, is it a sell or is it a buy? Ano sa tingin nyo? Sell or buy? Ano sa tingin nyo? Okay, can you comment down? Yes, tama. It's a sell. Okay? Sa entry po na to, siguro possible may nakita si trader na mga exits, no? Or mga patterns that made him decide to put a sell position. Ang target or TP nasa baba. Kasi of course, you are forecasting that it will go down. Okay? Now, si stop loss naman is nasa taas. Okay? Tulad nito, klarong-klaro, it's a sell. Nung nahit ng candlestick na to, these are what we call pala Japanese candlestick. So, nung nahit ng candlestick na to, automatic ng TP1 at TP2 na din si trader. While ang stop loss naman is nasa baba. So, on the basic na understanding guys, pag nag-buy ka, ang TP nasa taas, ang SL nasa baba. Pag nag-sell ka, ang TP nasa baba, ang SL nasa taas. Okay? Now, pero meron namang mga advance niyan, no? Tawag natin diyan mga ano to? Trailing stop, no? Meron naman ding mga ganon, but we will discuss that furthermore later on pag medyo advanced ka na, no? Unti-untiin natin kasi baka mag-analysis paralysis ka. Sobrang dami ng information, wala na, hindi mo na alam yung gagawin. But also, there are types of market analysis. Always ko tong dinidiscuss, may sentimental, technical, and fundamental. So, ito yung sabi ko guys, hindi siya hula-hula, no? Ginagawa ng iba, pumapasok sa trading tapos hulalisis, no? Hindi ganun. Para mataas yung chance mo, kailangan mong maintindihan how to analyze properly. So, may fundamental, more of data, mga news. Sa technical naman, more of the charts. So, ganun siya. Okay? So, next, forex terminologies para hindi po kayo malito, no? At medyo may mafa-familiar nyo na din. Alright? So, I hope that everyone is catching up. Can you comment number 5 if I am clear to you? Kaya pa ba? Okay, I hope everyone is learning. Okay, hindi ko na diniscuss yun thoroughly guys kasi may proper talaga tayo na mga discussions na fully in-depth yun. So ngayon pa lang, mga topic-topic lang muna, ha? Alright, now, forex terminologies. Okay, again, sabi ko sa inyo kanina pa na may mga market participants sa forex ecosystem. Hindi siya dinevelop just for one. Hindi siya dinevelop na merong automated na may mga IT dyan, tapos ikaw maglalaro ka doon. Hindi siya ganun. Ibig sabihin, maraming bumibili. Market nga, may bumibili at may nagbibenta. Okay? So, these are the market participants in the forex ecosystem. Meron tayong retail traders, forex brokers, mga institutional traders, and liquidity providers. So, ano ba yung mga purpose nito? Okay? Etong mga institutional traders, guys, ito yung mga big banks. Okay? Mga hedge funds, mga governments. And yung account nila, 90% of the trading volume usually comes from them. And who are these banks, no? Very common to us. Nakikita niyo yan sa BGC, sa IT Park, sa Cebu. These are JP Morgan. Kung nagpupunta din kayo sa international like Singapore, yung mga makikita niyo mga big buildings, 'di ba? May mga Citibank, Dutch Bank, Goldman Sachs. Yan po yung mga institutional
traders. Okay? Kaya po sobrang mayayaman yung mga bangko na yan kasi sila mismo billions of trade yung ginagawa nila every single day. Okay? So yung labas-pasok niyan sobrang laki din. Now, ano yung analogy? Etong mga institutional traders na to guys, ito yung mga whales sa ocean, no? Every time they move, mafe-feel natin yung impact. Yung mga waves, mafe-feel natin kasi tayo yung maliliit na mga isda, no? Mga retail traders tawag sa atin. Now, another thing, the liquidity provider, sino ba sila? Ito yung mga tier 1 banks, no? Large financial institutions that they also supply, buy and sell in the market, no? So, sila yung eto ya, mga example, mga Barclays, mga UBS, sorry. Somehow, hindi sila ganun kalaki, but somehow they also play a role sa market. Okay? Now, eto sila yung parang mga nagko-continue ng supply sa market natin. Okay? Now, forex brokers, eto lang, share ko lang sa inyo. If not because of the brokers, siguro probably wala tayo dito ngayon. Walang session na ganito. Bakit? It's because of them na nabigyan tayo ng chance sa market. It was just on the late 1990s to early 2000 nung pumasok ang mga forex brokers. Sila yung naging bridge between us and the market. Okay? If not because of them, kasi imagine mo, did you know that you can start even $100? No, hindi necessary million yung kailangan mo to start or hundreds of thousands of pesos dito sa forex trading. Can you type 100? Can you type 100? You can start for as low as $100. Magkano 'yon? 5,900 pesos sa trading account mo. And that's because of these brokers. Though they earn from spreads, they earn from commissions, okay na ako doon kahit kumita sila kasi sila yung naging bridge. As long as kumikita din naman ako. So para silang middleman for us guys na sila yung rason kung bakit nakapasok tayo. Nakasana kailangan ng sobrang laking pera para at least makapasok tayo doon. But they made it happen for us. So don't get it wrong kung may brokers. Lupa nga may broker, 'di ba? Ano pa? Marami, no? So sila yung rason kung bakit tayo nakapasok. Without them wala din tayo. And tayo guys, no? We are called as retail traders, you and me. And did you know nasa around 6 to 8% lang tayo sa forex volume sa market. So small, maliit compared sa mga institutions, but growing fast tayo dahil sa mga platform. So mamaya i-discuss natin kung ano yung platform natin at kung ano yung broker tayo na somehow we suggest no na somehow we are happy with their services and they are a legit trading platform and broker. Okay? So guys, moving forward, what do you think about this? Okay? Who do you think controls most of the trillions daily market? Is it the big banks or the retail traders? Sige nga, kung nakikinig kayo, sino yung may control sa market? Sa napakalaking 7.5 trillion daily na trade sa market. The big banks or the retail traders? Yan. Of course, nakikinig. Yun. Okay? Now, imagine this guys maliit tayo. We are the small players sa market na napakalaki, no? But remember this, with the right knowledge, even small fish can ride the waves of the whales. Okay, kahit maliit tayo, pagsasabay lang tayo din sa kanila. Na tongue twister na tuloy. Makakakurot pa din tayo dyan. No? Kahit maliitan lang yung sa atin, importante kumikita pa din tayo. Okay? Kahit kurot-kurot lang yan. Okay? Now, moving forward, eto maganda tong usapan na to. Sino dito nag-iisip nung nagsisimula pa lang na very demanding yung pagiging trader? No, na ayoko yan kasi napaka time consuming, it takes so much of my attention. Sayang naman yung oras ko, makipag-date sana ako pero kailangan pa akong mag-trade, di ba? Now, guys,
siguro kailangan nating ano yan, kailangan nating i-update din yan, yung mga information na ganyan. Kasi ganun din yung mindset ko, ay ayoko niyan kasi hindi ko linya to, mag-a-analyze, nako, di na para sa akin yan, 'di ba? Ang tanda ko na, 'di ba? Para pumasok pa sa ganyan, sasakit lang yung ulo ko, 'di ba? Kasi sinubukan ko na yan, geto ganyan. Siguro probably walang nakapag-explain sa'yo. And probably may experience ka. Ako, may kaibigan ako. Isipin mo, nagiinuman kami. Dala-dala pa yung laptop. Tinitingnan pa yung market. Diba? Parang na-trauma ka sa ganun, diba? Na iniisip mo, ay naku, ayaw ko yung ganyan kasi naku, diba? Pero, yun nga, since kulang tayo sa kaalaman or hindi tayo na-educate, yan. Also, 'di ba, iniisip natin kailangan matalino ka sa math, no? Dito guys, kailangan matalinaw ka lang, no? Now, and also the willingness to learn. Now, eto yung difference. Sa scalping kasi or if you're being a scalper, no? Okay, yeah, eto pag-usapan natin 'to. Very ultra short lang yung yung trade. Okay? Usually, if you notice, if sa community natin, most of them are scalpers, no? Around 5 to 15 minutes lang silang nagte-trade. Sobrang ganun lang kabilis. Sino dito would love to trade just as fast as that? But it requires speed and focus, ha? So, mabilis ang kurot, hindi milyon yung kukunin mo agad, pero at least kumita ka ng 500 pesos in just few seconds, few minutes. Okay na ba sa inyo yun? 'Di ba? Or meron ka 1,000 isang araw, 10,000 isang araw, 'di ba? Pero kukurot ka lang, hindi buong araw yun, ha? Like, literal. When you're just there, 5 to 10 minutes, pinakamatagal na yung 30 minutes. Okay na ba yun? That's how a scalper does the trade. So, mabilisan lang talaga. Labas, pasok. Si Abdallah, sa trading style niya, talagang na-perfect niya yan. 5 to 10 minutes. Pag 15 minutes na, labas na siya agad. Ganun lang. 'Di ba? If you're a busy person just like me, I'm an entrepreneur, no? This is perfect for you. No, after your work or after your business, pwede mo siyang gawin. Sa day trading naman guys, usually ito yung needs at so much attention, no? So they open and close positions within the same day. So normally 4 hours to 8 hours itong mga nagti-trade. So needs more discipline and daily screen time talaga na kailangan mo siyang tutukan. So meron din no na nag-level up sila na day trading. Pero lahat ng to guys are valid way of trading. Hindi ibig sabihin na day trader ka, mas magaling ka sa scalper. No. The end of the day, magkano ba yung profit mo dyan? Baka nga nakatuto ka buong araw pero Hagardo Versosa ka na naman, haggard ka na sobra pero magkano lang din yung kinikita mo. At the end of the day, hanapin mo kung anong fit sa lifestyle mo. No? Yung matutuwa ka pa din sa ginagawa mo. Okay? Sa swing trade naman, usually days to weeks yung pag-hold nila. May mga swing traders ako nakilala, they open their market on Monday, they end before the weekend. So by Friday, nagko-close na sila. Okay? So swing trade lang. Less stress, fewer trades, no, but needs patience. Kasi kunwari, naglalagay ka ng trade on Monday, nakaset na yung TPSL dyan, monitor ka na lang pag weekend, dun mo na i-finalize kung i-close mo na ba yung trade mo. Okay? So, yan. And position traders, guys, trades last 2 weeks, even to months and years. And much focus sila sa fundamentals, sa mga news, mga big market cycles, and requires patience and strong conviction and very big capital, no? And usually, sino yung mga nagtitrade na ganito? Usually, mga big banks din talaga, mga financial institutions, okay? Now, sa tingin nyo, sa na-discuss ko, ano sa tingin nyo yung fit sa inyo? Mas okay ka ba na scalper ka, position trader ka, swing trader ka, or day trader ka? Which do you prefer right now, no? Pero may telling na habang buhay na ganun ka na talaga, no? It depends, no? Scalper, meron ba dito mga pag naipit yung trade MJ, nagiging day trader na. Nami-mix na. Yeah, day trade scalping yung nangyayari sa'yo. Ayan. Okay. Now, thank you for the response, guys. Okay. Now, moving forward, eto yung oras na nagte-trade tayo, no? Baka may magtanong sa inyo, ano ba yung perfect time? Or may may time ba na hindi ako makakasabay kasi yung trabaho ko hanggang ganitong oras, yung schedule ng business ko hanggang ganitong oras. So, for you to know guys, okay,
Now, eto siya yung schedule. Sa Philippine time to ha. For the Asian or Tokyo session, nasa 7 to 8, 7 a.m. to 4 p.m. Now, pag natapos yan, kaya talagang 24/5 siya, no? 24/5 kasi nag-o-overlap. Pag natapos yung Asian, papasok na naman si London around 3 p.m. to 12 midnight. Now, si US session or si New York, 8 p.m. to 5 p.m. At merong kulang dito. Ano yung na-miss out dito sa slide na session? Sige nga, sa mga meron ng idea konti, ayan. We have the Sydney session, okay? Now, sa Sydney session naman, usually 5 a.m. it opens and closes at 2 p.m. Okay? Now, guys, here's the thing. Kailan ba yung pinaka the best na time na mag-trade ka? Most likely, ang best time to trade is yung mga overlap. Ano yung overlap? Kunwari, si Asian session natapos ng 4, pero papasok si London session at 4, no? Natapos at 4, papasok at 3. So, yung overlap nun, yun yung maganda. Yun yung may mga movement talaga. Okay? So, maganda dun kasi may kita mo, papasukin mo lang yung maganda yung trend eh. Hindi ka papasok na sa mga moments na may consolidation na nangyari. Yung parang sidewards lang siya, wala masyadong movement. Ang gusto mo dyan, yung mga movement, yung biglang akyat at biglang baba. Okay? Yun yung sasabayan natin. Okay? Now, so hindi ka ibig sabihin, ay, wala na pala akong time mag-trade. Meron, kahit weekend nga, open yung mga crypto paired with currencies na mga pair. So, pwede din, no? Pwede din on the weekend ka mag-trade. Okay? Now, here are also the, kung ano yung mga tinitrade natin. Okay? What are the things that we trade here? No? Meron tayong Forex. Ayan. So, ayan. Ito yung mga Forex major currency pairings, no? So, Euro USD, mostly guys, paired with USD kung nakikita nyo. And bakit siya mostly traded? Because the data is easily accessible and yung movement nila somehow medyo stable, no? So, makikita mo talaga na medyo madali mong ma-familiarize yung movement nila. Okay? Now, also another thing, commodities, no? Sa currency, guys, ito yung pinaka-common. Yan, yung pinakita ko kanina. Pero with commodities, okay? These are tangible goods like gold, 'di ba? Narinig nyo ba yung XAU USD, okay? Silver, yes, pwedeng i-trade 'yan. Oil, natural gas, coffee, no? So, usually kaya maraming nagte-trade niyan kasi yung movement nila maganda. And prices are affected by global supply and demand. Yan, may mga movement pag yung, 'di ba? Recently with Venezuela, sabi kanina, Valenzuela, parang may mali. Venezuela 'yun, no? Hindi yung Valenzuela sa Manila. No, yung wars, pag may mga wars, may mga movement niyan. So, may kita nyo talaga sa trading, no? And also indices, no? Meron din 'yan, no? So, these are group of stocks that represent a country's economy. So, katulad ng US 30, these are the top 30 US companies like Nasdaq na tech focus, S&P 500 na 500 largest US firm. So, marami yan na pwedeng i-trade. And also, marami pa, no, mga ETF. So, di ko na madidiscuss lahat ng yan. But meron ding mga cryptocurrency, sabi ko nga, crypto paired with currencies. Okay? Yes. All right. Now, moving forward. Okay? Now, Euro USD, no? Currency pairs. Okay? So, meron siyang dalawang, meron siyang dalawang currencies between, hindi siya magiging pair kung isa lang. Di ba? Meron siyang base currency at meron siyang quote currency. Alright? So, I hope this is something na bibigyan nyo ng attention right now. Moving forward, may mga tanong ako sa inyo. So, si base currency, sabay-sabay tayo, no? It's the currency you are buying when you trade a forex pair. Other term, the quote currency, itong second part na currency, it's a currency you are selling when you trade the forex pair. Okay? Now, eto, mas madali nyong maiintindihan. Okay? Now, si Euro, okay, sa market at sa USD, Euro USD, nagtatag over yung mga prices na yan. Okay?
ano yung nangyayari sa market? Pag marami yung nagtitiwala sa euro, maraming mga buyers dyan, ang nangyayari, tumataas yung market. Okay? Ang nangyayari, nakikita mo sa chart, tumataas ang movement ng market. Umaakyat yung movement ng market. However, pag marami namang nagbebenta ng euro, no, mas nagtitiwala sila ngayon sa USD, ang nangyayari ngayon, bumababa yung trend ng market. Okay? I hope that is clear with you. Kaya umaakyat, bumababa yung nakikita nyo, that's how it is. That's how it works. Merong tag of war between two currencies. Okay? Same thing with gold, no? Kung maganda yung takbo ni gold compared to USD, mas umaakyat siya. Ngayon, so far, maganda yung takbo ni gold, di ba? Bumalik siya talaga. Okay? Now, another thing, ito na. Okay? Now, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, base currency is equal to 1, no? And, ayan siya. And si euro, ayan, yun yung value niya. Okay? So, si 1 euro is equivalent to 1.17 USD. So, ito yung price na part sa gilid. Okay? Now, si quote currency naman, yan siya si USD. Ito din yung sa price na part. Okay? Now, I hope nakikita nyo na ba? By the way guys, baka magtaka kayo, itong pinakita ko sa inyo, this is on the TradingView na platform wherein you can also do your trades there. And itong part na to, this is one of our, somehow I would say, key, no, na nakatulong din sa amin para mabilis yung pag-trade namin. It gives mga indicators to na napapadali tayo sa trade natin, no? And somehow secret recipe ng community natin yan. Alright? Now, another thing, ask price and bid price. So, bid price means the highest price is a buyer is willing to buy or pay for that certain currency. And the ask price is the willing price naman na willing tanggapin ng seller ang currency na yan. Okay? So, another term is spread. No? Medyo, sige lang guys ha, pagbigyan nyo na yung mga sarili nyo kasi chances are, mapafamiliarize nyo na naman din to later on. So, more of introduction lang tayo sa mga terms na to. Si spread naman guys, it's the difference between the price at which a broker buys and sell currencies. Simple lang kasi guys, kaya may broker, sila yung middleman, may konting kurot din sila sa trade natin. Okay? Para sa akin, okay lang talaga. No? Kasi hindi naman ganun kalaki yung kinukuha nila ng mga commissions and spread. Importante na kapag-trade tayo sa market. Okay? Ito yung sinasabi ko din sa inyo. Another term is leverage. So ano ba si leverage? Napakasimple lang, no? This is a double-edged sword. Sabi ko nga sa inyo, kung meron kayong pera at meron kayong broker, ang ginagawa kasi ni broker, para kang pinapautang nila. No? Parang tina-times many nila yung hawak mong pera. Okay? So, kunwari, okay, meron kang $100, ang leverage mo nilagay mo doon is 400 is to 1. So, ang nangyayari dyan, yung trading power mo, nagiging $40,000. Pero, malaki yung pwede mong ipanalo, pero malaki din yung pwede mong italo. So, always be safe on choosing the right leverage for you. So, compute, kailangan mong i-check yung risk mo. Okay? Usually, 100 is to 1, 500 is to 1 is good already. Okay? Okay, yan. Stop loss and take profit. Na-discuss na natin to kanina. Okay? So, ayan. Discuss na natin to. Alright, now, balance equity margin. So, makikita nyo to sa platform nyo guys, which is sa MT5, okay? Ginagamit natin, okay? Now, sa platform, merong tinatawag na balance. So, dito, ito yung nakita mo, buong pera mo, no? Okay? So, excluding lang yung mga naka-open trade. So, kabuong pera mo, hindi pa kasama yung mga naka-open trade. Now, si equity naman, balance plus or minus yung current open profit or loss mo. So, if your trades are losing, equity is lower than balance. But if your trades are winning, equity is higher than balance. Alright? Now, si free margin naman, okay, this is the money available to open your new trades. Okay? So, it's your equity minus the margin already being used. Okay? So, para at least lang medyo ma-familiarize kayo. Yung makikita nyo to sa platform nyo. And isa din to, napaka-importante guys, margin level. Para itong health bar ng account mo. Okay?
mas mataas yung margin level mo, mas ligtas yung account mo. Kasi pag bumaba na yan at may tinatawag tayo na margin call, usually yung mga brokers pag below 100 na yung margin level mo, ang tawag dyan, mag-i-email na yan sa'yo, margin call ka na, ibig sabihin kung hindi mo pa dadagdagan yung pera mo, automatic i-close yung trade mo kasi kulang na yung pera mo. Mauubos na siya. Okay? So, margin naman, ito yung pera na nakalock in na sa broker mo. Parang security deposit na mananatili sa trade mo. Okay? Now, moving forward. Alright, are you still there? Malapit na ako matapos, guys. Just bear with me. So, ito din. Ito yung always kong sinasabi pag may vlog ako. High pips, no? Hindi lang ibig sabihin yan tao, no? In trading, guys, a pip or in forex, pip means percentage in point, no? So, ang nangyayari dyan, guys, no, it's how we measure, no? Si pip po is, yan yung ginagamit natin to measure yung kita at lugi mo. Or kung gaano din kalayo ang stop loss at take profit mo. So, it's used, para siyang ruler ba, na sinusukat mo through it. Okay? So, hindi siya 100 pesos yung tinrade ko, 100 pesos din yung panalo ko. Hindi siya ganun. So, it is calculated through pips. Okay? So, 200 pips, 300 pips, ganun siya. Okay? And ito siya, guys. Okay? So, may kita nyo dyan, every movement niyan, that's a pip, no? Dito, pipit, may kita nyo dyan. Dito, guys, kita nyo. Ayan. So, 1.717360. So, every magmo-move dyan, that's what we call, makukompute natin dyan yung pips. Okay? Now, alright, eto na siya, no? Para mas mabilis nating maintindihan. Every number dyan, meron siyang designated certain number of pips. So, kunwari, ang pinaka-importante dyan, guys, is on the fifth number or fifth part of the price. Okay, kunwari, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, etong pinaka-last pipet na to, medyo, medyo hindi mo na kailangan bigyan ng attention to. Ulitin ko ha, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, baliktad pala, sorry. 1, dito ka magsimula. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Now, dito guys, ito yung 1 pip. 10 pips, 100 pips, 1,000 pips, 10,000 pips. So, 5 numbers lang yung tututukan mo. Kasi dito guys, si 1 pip, pag 7 yan, ibig sabihin, 7 times 1, 7 pips. Sa 10s place, 9 times 10, that's 90. Sa 100s place, 100 times 2, kasi 2 yung number nito, that's 200 pips. 1,000 pips, no? Sa 1,000's place is 1. So, 1,000. And sa 10,000's place naman is 1 din. So, that's 10,000. Okay? Mamaya, basic lang to guys, baka ma-overwhelm ka bigla. Relax. Inhale, exhale muna tayo sa mga matatalino sa math. Nakaka-relate ako sa inyo. Inhale. Exhale. Okay? No pressure. Relax ka lang. Okay? Basic lang. Basic lang to na math natin, guys. Baka ma-overwhelm ka na agad. Okay? Ulitin ko, ha? Para hindi ka malito, focus ka sa 5 numero na to. Iwanan mo muna tong last part na to. Kasi ito yung andito, guys. Oh, may kita mo sa pinaka last part. So, 1, 2, 3, 4, 5. O, ayan. 5 numbers lang nakatutok, ha? Okay. Para hindi ka malito, ma-overwhelm. Dito, ano yung dito, guys? This is the ones place. Okay? So, ones, dito, tens, 100, ones, tens, 100s, 1,000s, and 10,000s. Okay? So, dito sa ones, kaya 6 pips siya kasi 6 times 1, 6. Okay? Dito sa tens place, 4 times 10, 40. Dito sa 100's place, 9 times 100, 900. Sa 1,000's place, since 1 lang siya, 1 times 1,000, 1,000 pips. And sa 10,000's place is 1 times 10,000, kaya 10,000. Okay? Now, compute tayo. Okay, game. Game. Para sa Cash G, mabilisan lang to. Coach Marge, bigyan natin ng
500 pesos. Naku, nakinig ka lang, libre pa yung training, naka 500 ka pa. Computein natin to. Tatlo yung sagot, okay? After the bar, okay? After the one that I sent you, tatlo yung sagot. So, how many pips? Tatlo yung sagot from the original price to new price. Eto guys, computein natin. Tatlo yung sagot ha, hindi lang po isa. From 1.0910 to 1.0920, how many pips yung na-move, yung movement niyan? At dito naman. So, tatlo yung sagot. Ready, set, go! Paunahan na lang po ha. Paunahan na lang. So, tingnan natin kung sino yung may tamang sagot. Sige nga. Let's go, guys. Let's go. Let's challenge our mathematics right now. Okay? Sa mga hindi pa medyo nalilito konti, well, that's okay. Okay? Okay lang yan. May bukas pa. Pag hindi talaga kayang intindihin ngayon, itulog mo lang. Bukas na naman. Okay. Bakit merong ano dyan? Tatlo yung sagot. Okay. Now, ready? Are we ready for the answer? Let's go. Okay. The right answer is, okay, 19091, 10 pips, 100 pips, and 3 pips. Patingin na lang Coach Marge kung sino yung nakauna. Okay? Now, anong nangyari dito? Sino yung nakaunang sumagot? Si Sir Robert. Sir Robert, are you there? Can you comment your full name and your Facebook para alam natin? Ma-message mo lang si Coach Marge. Okay. Ayan, tama. Ayan. Tama. Robert, full name and Facebook po para alam natin, no? Sino yung bibigyan ng Cash G for tonight. Alright. Now, bakit guys? Sabi nga dito, movement. So, ito ones place. Yung 1 niya, naging 20 na daw. So, magkano yung movement? Sorry, sa 10th place pala to. Sa 10th place. So, nangyari is 10 pips yung movement. Dito naman, yung 100th place, naging 700. So, 7, 6, 7, naging 100 pips. At dito naman sa last from 0, okay? Ang nangyari, naging 3, so 3 pips yung movement. Kaya, congratulations sa mga mabilis mag-type dyan and sa medyo nakagigets na. Wow, grabe, no? Bilis, bilis, bilis. Okay, moving forward, lot size naman. Ito din, guys, yung wins and losses natin is also calculated by lot size. But also, different din siya, guys. Depende sa tinitrade mo na pair. Okay? Ang purpose ng lot size, excuse me, standard lot, mini lot, and micro lot. So, pag nagla-lot sizing ka, napaka-importante nito. Kasi hindi again calculated kung magkano yung ilalabas mong pera. No? So, sa one lot, ang movement nun, no, is $10. Okay? $10 yung kaya mong ipanalo. Yung ano niyan, yung computation niyan. Now, sa mini lot, 0.1 is $1 and sa micro lot, 0.01 is $10. Kaya baka nagtataka kayo, same lang naman tayo ng tinitrade, pero bakit malaki yung kita mo? It depends on the lot sizing, okay? Ito yung tawag, in Tagalog, no, sukat ng trade mo kung gaano kalaki ang volume ng pera na tinitrade mo sa market, okay? Ano yung purpose ng lot size? Number 1, to control your risk, okay? Please lang, as you are starting, go with the very, very minimal. Go with micro lot 0.01. Okay? But for DJ30 or US30, 0.1 yung pinakamaliit niya. Also, second, ang purpose ng lot size is to match your strategy and account size. Okay? So, maliit lang ang account mo, maliit lang dapat yung lot size mo. Kasi kung minamadali mo, biglang nag-trade ka, nasunog agad, kasi nga, nilakihan mo agad, wag maging greedy. And third is to calculate profits and losses. So, every pip, every movement niyan depends on how big your lot size. Okay? So, your lot size decides how much you earn or you lose for every pip that the market moves. So, tingnan natin, no? If you control your lot size, you control your risk. So, eto guys, another challenge for you. Pero wala na tong Cash G. Ano na lang to? Para makompute natin. Alam natin yung computation. Sige nga, if the original price is at 1.0940, no? At yung lot size mo is 1, which is $10, yung every movement niyan, that the new price right now is 1.0970, ilan yung pips na movement niyan at ilan yung ipaprofit mo? Sige nga, ano yung tamang sagot? Magkano yung calculation nyo? We'll see, we'll see, we'll see, we'll see. Sige nga. Alright. So, how many pips?
30 pips yung movement kasi dito sa tens place naging from 4 naging 7. So 4 plus 4 minus 7 3, so 30 pips. Now sa 30 pips naman yan is 1 yung lot size mo. So 30 times 10 nasa $300 yung kita mo. But if you will ask me, MJ, iba yung kita ko sa US 30 kasi iba yung contracts niya, iba yung computation ng lot sizes for other pairs, guys. So katulad na lang ni US 30, but this is specifically for gold na calculation. Okay? Now, moving forward. Okay, guys, are we learning? Are we learning? I hope everyone is learning, guys. So, guys, wow, nasend na ni Coach Marge. Bilis! Congratulations, Sir Robert. Nakinig ka lang, natuto, kumita ka na agad. Guys, I just wanna highlight this, no? Kasi marami talaga sa community natin na kumikita na right now. Pinakita na to ni Coach Nars kanina. But gusto ko lang i-share sa inyo the wins of our community. And, 'di ba, natutuwa tayo kasi natututo, pero at the same time may mga natutulungan tayo sa community. With that, pakinggan natin itong video na to, nakasama natin sa community, classmate natin from Abu Dhabi, na sobrang natutuwa kami sa results na meron siya from learning out sa community natin. So, ibig sabihin, sir, yung $1,000 mo, naging $25. 25,000. 25,000 po. Pwede sabihin sa $25,000 in 1 month. And Yes po. magkano yung total profit mo right now, sir, if you don't mind? Sa ilang buwan nyo po dito sa community natin? Sa magto 2 months pa lang po ako this coming September 7 to be exact. Last Thursday, nag-withdraw po uli ako, and then the total na-withdraw na po sa account po is $44,000. Wow. Wow, that's around, magkano po yan sa Philippine peso right now? It's around 44,000. Grabe na, agad. Nasa 2 million plus. Ngayon eh. So it's around 2.5 million. Tama po ba? Hindi po ako sa nag-aabang. Ito po ako. Pero Magkano? Parang hindi siya na-clear, sir. Grabe. Yung iba dito, guys. Okay, bawal ng screenshot. Dito, guys, pinakitahan tayo ni Sir ayan po ang aking withdrawals. May mga withdrawals po ako. Ayan po, $10,000, $2,000, $7,000. Withdrawals po yan. Wow! Hindi Grabe! po sa pagyayabang, withdrawals po. At very thankful din po ako lalo doon sa kay Miss In. Yes. From BT Markets. Sa BT Markets. Opo, sa BT Markets. Yan napakagandang pagod. Para sa inyo din po, Coach Mars, kay Coach MJ. Talagang Sir. helpful, talagang Ayan. Alright, guys. Singit ko na lang din. Ano ba yung nakatulong sa kanya? Ano ba yung nakatulong kay Sir Ace? When he was in the community, he was still observing, he was learning our free trainings. But we also want to encourage everyone na if you want to level up your journey with us, meron po tayong mas advanced, no? And mas nakatulong din sa kanila. Ito yung tinatawag namin sa community, guys, na cheat codes, wherein we have trading tools, no? Kung medyo hindi ka pa familiar sa mga patterns, merong tool na pwedeng tumulong sa iyo sa ganyan. And if you're familiar with this, no, mga tools, kasi dati wala to eh. Malaking tulong siya. Around 70 to 85% yung accuracy niya pag meron kang mga ganitong ideas to seeing and tinitingnan mo yung mga patterns, no, yung mga harmonic patterns. Also, meron din tayo sa community itong AI-driven analysis, more of the crypto paired with currencies natin, no? And also, meron tayong Academy Hub. So, dito din, guys, aside from these sessions, hindi ka na kailangan mag-YouTube University, hindi ka na kailangan marami pang panoorin na video. From basic talaga, step by step, meron po siya, no? So, hindi ka na malilito pa. As in, meron pa tong basic din about cryptocurrency. So, maganda siya kasi guided ka na from basic to advanced. Also, expert trade ideas, no? Eto, may sa mga gusto ng mga signals. Pero guys, we highly encourage you
Sa community kasi namin, more of manual trades talaga tayo. But these signals, hindi maiwasan if you want confirmation on your trades or medyo may idea ka na, pwede to. Pwede mo tong sabayan yung mga trades na to. And isa sa pinakagusto din natin, no, ako pala, bias ko din pala, is yung live trading with Abdallah Harfouch. Kasi dati guys, alam mo gusto ko may kasama ko sa trading ko, gusto kong makita how he does it, yung mga trades, yung live talaga. Pero alam nyo ba, hindi pala madali yun. Yung tipong magti-trade ka tapos sa harap ng maraming tao, nakaka-pressure, no? Yung psychology mo mag-iiba. Pero this live educator, master trader Abdallah Harfouch, he does this every single day. Walang mintis, guys. Grabe. Nakakabilib kasi pinapakita niya talaga yung wins niya and losses niya. And sobrang daming nanonood sa kanya. Kung gusto mo yung ganitong mga live trading na ganito, na zoom mo lang, makikita mo na siya. Ito yung nangyari dyan, guys. Every time sasabihin niya mag-buy ka, sasabihin mo siya, I took the buy, I took the sell, mga ganun. And ang kaganda, sobrang bilis lang. 5 to 10 minutes, 15 minutes, tapos na siyang mag-trade. Sasabay ka lang sa kanya. But, meron pong process din na very short training lang kung paano mo i-maximize yung way of trading niya na tinuturo niya sa atin. Alright? Now, katulad ni Miss May, just like Miss May, ginagawa niya lang, Abdallah, did you know yung $100 niya naging $2,000 because of the Abdallah trading. And imagine niyo guys 3 days pa lang siyang nagde-trade pero it took her at least 1.5 months. Grabe no? For you to learn trading years ago, it will take you 2 years, 3 years para ma-familiarize mo na tong mga ganitong bagay. But dito, sasabayan mo na lang, pwede kang kumita. Sipin mo, she's from Canada, yung $100 niya, nag-withdraw na siya pala. Nag-withdraw na siya ng $1,000 plus dollars. And by the time na nag-Abdallah na naman, kumita na naman siya ng $1,000. Sumabay lang siya kay Abdallah. And also guys, good news. 2 Kasi months, marami pa tayo 2 dito months. na mga kumikita din. And sa community natin guys, share ko lang sa inyo. Did you know that our community had this withdrawal last year? It was, mali pala kami ng post, hindi po June yung withdrawal na yun. It started July, and this is the withdrawal of the whole community. Pwede palakpakan natin yan. And can you help me out? Can you help me out? I-multiply nyo lang 675,168 times, let's just say on the average 56, kasi may time nito na 55 pa. 56 times 675,168. How much is that? How much is that? Can you compute? Can you compute, guys? Magkano yung winidraw ng buong community natin sa buong July to December? Nasa around 38 to 39 million pesos. Sipin nyo guys, walang mamimigay nun sa labas. Hindi ibibigay ng gobyerno yon, hindi ibibigay ng mga teachers natin yan, hindi ibibigay ng magulang natin yan kasi hindi naman tayo mga bilyonaryo, right? But imagine, because of this community, we've helped Filipinos locally and abroad to earn this on the side. Imaginein mo yan. Kaya hindi imposible na yung kurot na yan malaki kasi napakalaki din ng market. And we're really truly proud of our community, of what our community has been doing dito sa ginagawa natin sa industry na to. Alright? And alam nyo ba guys, basically on a formal forex class, alam nyo ba, this is how much it costs. Sabi ko nga sa inyo kanina, nasa around 3.6 million yung sa Dubai. But guys, remember, our heart is for everyone to really access this level up, mga level up na mga trainings. So you don't need to pay si Sir Ace para kumita siya ng 2 million pesos in just 1 month. Hindi siya nagbayad ng ganito kalaki. Merong iba nag-o-offer online din around 80,000, 90,000, may monthly subscription pa. But did you know, Sir Ace just paid around 9,000 pesos. Yes, you heard it right. Kung gusto mo sumabay at mag-advance sa journey mo dito, para hindi ka na diretsahan na ano ba talaga yung ginagawa nila, bakit sila kumikita.
You can pay using your credit card or debit card. You can start even with $159. Magkano lang yan? That's gonna be 9,000 plus. Baka mahal pa yung cellphone mo. Baka mahal pa yung running shoes mo or yung relo mo dyan, no? Pero, ang maganda dyan, included na lahat. May mga bonuses pa yan. Yung Hero 30, yung VIP community. Kung ano yung ginagawa ni Sir Is na strategy sa manual trade niya na XAU Sniper, kasama na yan. And guys, dito guys, yung monthly subscription, if you want to start with just 1 month, pwede lang. Pwede din. Kung gusto mo magpatuloy next month, discounted ka na. But for 1 month or 2, mag-commit ka lang. For sure, matututo at matututo ka. Okay? Also, no, sa Hero 30 natin, we just recently graduated. Yung pinakaunang video na nakita nyo guys with Miss Vine, hindi pa tapos yung Hero 30 nun, pero kumita na siya ng 600,000 pesos. She's coming from Thailand. So, napakasarap isipin na maraming mga tao na katulad nila kay Miss Jem, no? Hindi ko na pinakita kasi pinakita na din ni Coach Nars pa kanina. Kumita lang naman siya ng 1,000,000 in just 2 months. Right now, natapos niya yung apartment na pinapangarap niya para may passive income na din siya. 'Di ba? Ang sarap isipin. So ito yung sinasabi ni Sir Ace kanina na XAU Sniper, marami ding additional yan, mga signals din na VIP signals. And I'm done. Okay? Kung gusto nyo, if gusto nyo mag-level up, well, it just takes 9,000 pesos and the decision to try. Actually, di naman tayo lahat may pera agad. I totally understand that. Pero magsisimula yan sa decision mo. You know what's the best thing to do right now? Bagong-bago pa yung taon. That's the best investment you can give to yourself. And guys, para bukas, assignment na tayo. I'm done. Thank you, Lord. Natapos na si MJ, no? Classmate, please do your assignment, okay? Please, 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 para makarelate ka bukas, no? Bukas, magpa-platform execution na tayo. So, ang pinaka-goal mo tonight is ask from your specific coach. May naka-assign po kayo na specific coaches or kung hindi nyo alam, i-message nyo yung page na kausap nyo. Ask sino yung naka-assign na coach sa inyo and create your demo account. May instruction yan. Get the links with video from your coaches to avail the bonuses soon. And at the same time, bukas magpa-platform execution tayo guys. As in, makaka-trade na kayo bukas. Nako po, yun yung pinakagusto natin. Ako personally, yun yung pinakagusto ko. Abangan nyo po bukas. And make sure guys, do not download the app na VT Markets from the broker or directly register yourself sa broker, no? Kasi guys, merong specific yan na link from your coaches na naka-assign because we are very happy with VT Markets as our broker, no, right now, no? So far sila yung pasado sa standards ng community natin na hindi lang po puro email yung ginagawa sa mga clients nila. Talagang binigyan tayo ng dedicated account manager na every time meron tayong concerns, they can assist us almost parang grabe yung assistance sila guys. Hindi naman 24/7 yung kailangan pero grabe yung account manager natin mag-assist. And yun yung na-mention din ni Sir Ace na kahit nasa abroad siya, yung withdrawal niya, sobrang smooth lang kasi napaka-ayos magserbisyo ng broker natin. And yung platform na gamit natin is MetaTrader 5. And the whole instructions on how to register and download the platform, yun yung hingin nyo sa designated coach na naka-assign sa inyo. Alright? Thank you. I hope everything is already clear. Coach MJ, yung link po ba para sa mga nasa GC? Yes. Guys, please, kung wala pa kayo sa GC, make sure na i-message nyo yung coaches na naka-assign sa inyo para ma-add po kayo doon. Okay? And that specific coach will give you the instruction. I-message nyo, coach. Sabi ni classmate MJ, hingin daw namin kung paano mag-register para makapag-platform execution kami bukas. Okay? You will start doing your demo accounts. Alright? So, congratulations ahead. And, guys, last but not the least, eto, from Simon Sinek, words may inspire, but only action creates change. I hope every one of you here
will not just be inspired. I hope every one of you here will really take action. Libre lang naman yun, no? I-message mo lang yung coach na, paano ba gagawin yon? Please send me the instruction and gawin mo slowly by slowly kasi napakadali lang talaga. Okay? So, I hope na ma-inspire tayo at the same time, yung inspiration na yon, it will lead us to really take action para this 2026 makamit na natin yung buhay na gusto natin. Okay? So, thank you so much, everyone. I hope to see to you tomorrow, ha? Walang mag-absent bukas kasi yun yung pinaka-exciting part natin. Okay? Yung platform execution. So, kindly please open your cameras, everyone. I'll take a photo for every one of us. Okay lang ba? Coach Marge, take the photo. Ayan. So, please open your cameras and let me see your beautiful and handsome faces. All right? Smile, everyone. Mag-smile tayo, guys. 1, 2, 3, smile. Ayan, isa pa. 1, 2, 3, smile. Okay. Wait lang daw, guys. Open cam daw kayo para makita kayo ni Coach Marge. Ayan, yung mga magaganda at pupogin yung mga mukha. Ayan. Ito na yung mga papaldo this year. Page 2, page 3. Ayan, napakadami natin, guys. It's amazing, no? Grabe yung commitment. Sana magtuloy-tuloy tayo bukas, ha? Ayan. Thank you so much. Maraming salamat po. Last na ba, Coach Marge? Last. Okay, thank you so much, everyone. I hope to see you sa GCN tomorrow. God bless po. Ingat po kayong lahat.